Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ang ika-11 araw ng ating paglilingkod sa mahal na Birheng Maria, ang Flores de Mayo. At sa araw na ito ay dinasal na natin ang unang bulaklak, dinasal na natin ang isang bahagi ng banal na rosaryo na siyang inialay natin sa mahal na Birhen. Ngayon naman ay tunghayan natin yung ikalawang bulaklak na iaalay natin sa Kanya sa maghapong ito. Ang assignment ngayon ay mag-ingat na huwag magbigay ng kauntimang kamuhian sa mga kasama at dalitain kung bagat tayo ang binigyan o dinadatnan. Sabihin nun ay sa maghapon ito, iiwasan natin yung nagagalit tayo sa ating kapwa. Lalo tigit sa oras na ito ng napakainit, madaling umitang ulo, okay? Yun ang sakripisyo na hinihingi sa atin na pag-ingatan na laging malamig ang ulo sa araw na ito, huwag magagalit, huwag mamumuhi sa ating kapwa. Okay? So, yun ang assignment natin sa maghapong ito. Ang ikalawang bulaklak na iaalay natin sa mahal na Birheng Maria. Ngayon, ang pagninilay sa ika-11 araw, ayon sa aklat ni Padre Mariano Sevilla, ay tungkol sa nakagugulat na dami ng mga kaluluwa doon sa impyerno. Okay? So sabi ni Padre Sevilla, tingnan mo ang bilangguan sa impyerno na nasa ilalim ng lupa at bilangin mo ang dami ng mga kondenado. Sabihin, you look at, contemplate on the number of condemned souls. Okay? So, tingnan mo kung ilan ang nandiyan na nabubuhay bago pa dumating sa mundo ang Mesiyas, bago pa nagkatawang tao ang Diyos Anak. Unang-una, nandoon si Cain. Okay? So, siya yung pumatay sa kanyang kapatid na si Abel. Okay? Nagpakasama siya sa impyerno, samantalang ang kanyang kapatid na si Abel ay nagpakabuti at siya'y napunta sa langit. At yaon ang mga namatay noong niyong gunawin ang sanlibutan. Okay? Isipin natin yung dami ng mga tao na namatay noong dumating ang malaking baha. Okay? Bakit nga ba nagpadala ang Diyos ng malaking baha na lumunod sa buong daigdig? Well, ito'y sapagkat umabot na sa langit ang dami at bigat ng mga kasalanan ng mga tao sa sanlibutan. At ang nailigtas lang doon ay ang pamilya ni Noe. Okay? Pero yung iba ay napunta sa impyerno. At isipin lamang natin yung dami ng tao na nasunog doon sa Sodoma at Gomora. Bukod dito ay tingnan natin kung gaano karami ang nagsisamba sa mga Diyos-Diyusan, idols, na mga taga-Ehipto, taga-Kanaan, taga-Assyria, taga-Persia, Gresya, at mga taga-Roma. Tignan mo rin kung gaano naman ang dami ng mga Ebreo, bagamat sila ay bahagi ng bayang pinili, pero sila din ay nagtaksil sa Diyos, and therefore, namatay sila sa kanilang kasalanan. Gayun din naman, matatagpuan mo sa impyerno ang makapal na bilang ng mga nabuhay
noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga hentil na hindi natutong kumilala sa totoong Diyos. Ang mga pilosopo na matitigas ang kanilang loob at ayaw maniwala sa ating Panginoon. Ang mga Hudyong umusig sa ating Panginoong Hesukristo. Marami ang nakipag-usap sa Kanya, marami ang nakausap ang ating Panginoong Hesukristo, marami sa kanila ang naging saksi sa mga kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon, ngunit hindi sila sumampalataya. Nandyan si Pilato, ang gobernador ng Judea. Nandoon ang matataas na punong pari, nandoon ang mataas na punong pari na si Caifás at si Anas. Nandoon si Haring Herodes. Nandoon si Judas na alagad ng ating Panginoon, at nandoon yung magnanakaw na hindi humingi ng tawad noong siya ay nakapako na sa tabi ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, si Judas ay mayat-maya lumalabas ang kanyang pangalan sa exorcisms. No? Halimbawa, kapag pinagsasalita ng exorcist yung demonyo na kanyang pinapalayas sa ritual, ilang ulit talagang nababanggit si Judas. At marami sa atin ngayon, mayroong mga tao ngayon na nagsasabing, posible kaya, Father, na dahil tumutupad lamang si Judas sa itinadhana sa kanya, posible kaya, Father, na hindi naman talaga napunta sa impyerno si Judas, kundi siya ay umakyat din sa langit dahil kung hindi sa kanyang ginawang pagkakanulo, ay hindi ipapako si Jesus sa krus at hindi tayo maliligtas. Well, think what you want to think, pero ang sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo ay sana hindi na siya naipanganak. Okay? Sawimpalad ang taong ito. He is called the son of perdition. And, sana hindi na lang siya naipanganak. So, you cannot deny the words of our Lord in sacred scriptures. Okay? Whether you like it or not, Judas is definitely condemned. Okay? Judas is definitely condemned. So, bilangin mo naman ang mga kaluluwang napunta sa impyerno magmula sa panahon ni Hesukristo hanggang sa ating panahon. Okay? Isipin mo kung gaano karami ang mga hindi sumampalataya sa pangangaral ng mabuting balita. Kung gaano karami ang mga bulag na hindi naniwala sa mga milagro o kababalaghan. Yung maraming umusig sa simbahang Katoliko, yung mga emperador sa Roma noong 3 unang siglo, okay? First 300 years, okay? At ang mga pilosopo, mga orador, at mga makata na nabantog sa buong mundo. Tignan mo rin kung gaano karami ang mga binyagan na naroroon, mga Kristiyano, bagamat sila'y nagkaroon ng panampalataya, bagamat naramdaman nila yung paggalaw ng Panginoong Diyos sa kanilang kalooban, napakinggan nila ang aral ng Diyos, natanggap nila ang mga sakramento. Subalit, ang kanilang puso ay nanatiling malayo sa Diyos at sila ay namatay nang hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanang mortal. Ang ilan sa kanila ay mga prinsipe, mga malalaking tao, okay? Mga matataas na tao. At gayon naman ang mga pari, mga reliyoso, at mga obispo na hindi naging tapat sa kanilang mga tungkulin. Okay? Dito naman sa oras na ito,
Ilan sa oras na ito, sa ating panahon, isipin nyo ilan talaga ang dami ng mga namamatay. Pero ilan sa kanila ang handa na dumating ang kanilang kamatayan. Ilan sa kanila ang mga hindi nakapagsisi sa kanilang kasalanan. Ilan sa kanila ang nagmatigas ang kanilang kalooban sa kanilang rebelyon laban sa Diyos. Okay? Alam po ninyo, si San Alfonso de Liguori, hindi ko matandaan kung ano yung, baka parang preparation for death yata, yung titulo nung ginawa ng sinulat ni Saint Alfonso Liguori. Ang sabi niya, sa dami daw, ang sabi niya, kapag ang isang kaluluwa ay nahulog sa impyerno, okay? Kung paano ang pagkakabagsak niya sa impyerno, yon ang magiging posisyon niya sa panghabang panahon, magpasawalang hanggan. Okay? Bakit daw? Kasi sabi ni San Alfonso de Liguori ay ito, sa dami daw talaga ng mga kaluluwa na nagsisiksikan doon sa impyerno, kung paano ang bagsak mo, halimbawa, ang pagbagsak mo sa impyerno ay una ulo, okay? O kaya nakatagilid. Kung ano ang bagsak mo sa impyerno, yun na raw ang posisyon mo sa panghabang panahon. Dahil hindi daw makakagalaw. Of course, maybe si San Alfonso was speaking, with excess, with a little excess, di ba? Pero isipin mo, ang gusto lang niyang iparating o ipabatid sa ganoon ay, napakaraming tao sa impyerno. At huwag niyong iisipin na walang tao sa impyerno dahil ang Diyos ay maawain. Okay? Kung natatandaan nyo, uli, sa dating Miyerkules ay piyesta ng mahal na Birhen ng Fatima. Okay? At noong pinakita ng mahal na Birhen ang impyerno sa 3 bata, nakita ng mga bata ang napakaraming mga kaluluwa na doon ay pinarurusahan. At ang sabi ng mahal na Birhen, napakaraming mga tao ang nahuhulog sa impyerno dahil walang magdasal, walang magpakasakit, no one makes penances for them. Okay? So there are many souls that fall into hell because no one is willing to do penance for them. In fact, ang sabi nga ng mahal na Birhen, sa lahat ng makasalanan, ang kasalanang nagiging dahilan ng pagkakahulog ng mas maraming tao sa impyerno ay ang mga kasalanan ng laman. Okay? Of all the sins that bring many people to hell, okay, the greatest sin would be the sins of the flesh. Okay? At yun nga sabi ko ngayong panahon ng pandemya, no? Dahil most of us are bored at home. Tatanda natin that the idle mind is the workshop of the devil. So how many people are actually sinning because of being idle? Okay? Dahil walang magawa, walang ginagawa. So ilan sa kanila ang talagang nagkakasala. They become a plaything of the devil. Sila ay nagiging laruan, the workshop of the devil. Okay? Kaya nga maganda na yung pakikibahagi natin sa Flores de Mayo na ito, okay? Ay lalo pa nating palawigin, no? Isama natin yung ibang mga kasama natin sa bahay nang sa gayon ay mapuno ng mga banal na isipan, yung mga banal na bagay ang ating mga isipan. At hindi tayo hindi tayo magiging laruan ng demonyo. Okay?
So marahil ang sasabihin mo, kung ang lahat ng nagkasala ay nasa impyerno, sino ang mapapasalangit? Okay? Ang mga napasa impyerno ay di mabilang na dami. So, ano kaya ang nawala sa Diyos sa bagay na iyan? Anong naging kasiraan sa langit? Okay? Kaya nga sabi niya, yung dami ng yung dami ng mga tao sa impyerno, what loss have they been to God? Okay? What loss have they been to God? Okay? Kaya nga sabi niya, sumunod ka sa ilang tao at kung ibig mong maligtas sa impyerno, nakasama ng karamihan. So sasabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo na ang landas sa langit ay matarik at makitid, samantalang maluwang at madulas ang daan patungo sa impyerno. Mas madali talagang dumulas na lamang, magpadulas pababa, kesa sa umakyat pataas. Okay? Kahit sa atin, because of the law of gravity, mas madali talagang magpatihulog pababa, kesa sa umakyat pataas. Pero yun nga yun eh. Okay? Ito'y portrayal talaga na napakadaling mahulog sa impyerno. Okay? Kaya nga magsumikap tayo kahit mahirap umakyat, ay magsumikap tayo na umakyat. Okay? Si Saint Therese of the Child Jesus, kung natatandaan niyo yung online retreat natin noon on Merciful Love, well, sabi niya sa atin na may mga santo na kaya talaga na umakyat sa mataas na hagdanan patungo sa langit. Pero, sabi niya gano'n, ako'y napakaliit, so paano ko aakyat? Well, ang sabi ni Santa Teresita, mananatili akong maliit upang ako ay buhatin ng Diyos. Natatandaan niyo, the divine lift. Upang ako ay buhatin ng Diyos, kargahin ng Diyos. Pero hindi ito nangangahulugan wala siyang ginawa. Okay? Hindi ito nangangahulugan na nag-antay na lamang ang si Santa Teresita na akyatin o kargahin ng mga bisig ng ating Panginoon. Hindi. Kundi natatandaan niyo yung tatlong elemento ng spiritual childhood, di ba? Sabi una, kilalanin ang sariling kadiliman. Pangalawa, keep on trying. Talagang magsumikap na magpakabanal. Pero yung pangatlo, which is the most important element of the spiritual childhood, is keep trusting. Okay? So keep trusting, but trusting does not mean you will not try. Okay? Trusting does not mean you will not try. So try to become holy. And yet, keep on trusting that the merciful love of God will carry you. Okay? Keep on trusting talaga. At mahirap laging magtiwala dahil mahirap maging laging maliit. Okay? It is very difficult to keep trusting because it is difficult to keep yourself small. Kasi nga, ang inclination natin lagi ay magpakataas, magpakadakila. Okay? At kapag masyado tayo nagmamataas, well, mahihirapan talagang kumilos ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya keep trying to be humble. Keep trying to be small. Okay? Manatili kang maliit. Okay? So that God can carry you with His grace. Merong isang halimbawa na binigay dito si Padre Sevilla. Okay, nung 1714,
mayroong 2 estudyante sa Flanders, no, na bumalik sa masamang hilig at malasong at nakalalasong handog ng sanlibutan, naging makamundo. Minsan, ginugol nila ang isang araw sa kasiyahan at malabis na kainan, no? Gluttony. At sa pinakadulo ay naparoon sila sa gabi sa isang bahay ng mga masasamang babae. Okay? They went to the house of prostitutes. Nung maghahating gabi na, yung isa sa 2 estudyante ay umuwi na, subalit yung isa ay naiwan pa at binusog niya ang kanyang mahalay na pita at ininom, ang ganda ng pagkakasabi ito, at ininom pati ang latak ng lason ng kalis sa Babylonia. Ang galing, ano? Ininom pati latak ng lason ng kalis sa Babylonia. Kaya ingat kayo kapag umiinom kayo na ininom nyo pati ang latak ng lason ng kalis ng Babylonia. Okay? Yung umuwing bata, okay? Yung umuwing binata, naalala niya na di pala siya nakapagdasal sa buong maghapon ng Aba Ginoong Maria na nakaugalian niyang dasalin. At kahit na inaabot na siya ng matinding antok at ng malaking katamaran, dinasal pa rin niya yung Aba Ginoong Maria kahit padalos-dalos at paantok-antok. At pagkatapos ng mabilis na Aba Ginoong Maria, nahiga siya at dahil pagod, agad siyang nakatulog. Subalit, noong kalagitnaan, nung magmamadaling araw, okay, biglang nakarinig siya ng malakas na katok sa pintuan. At nagising siya, pero hindi niya binuksan ang pinto dahil sa pagkaantok. At nagulat na lang siya sa kanyang harapan, nandoon yung kasama niyang binata na nakakakilabot at masama ang anyo. Sa pagkatakot niya at pagkamangha kung paano nakapasok ang nasabing binata gayong nakasara ang pinto, napahiyaw ang kanyang kausap na ang wika ay ito. Sabi niya, tantuin mo na sa tapat na hatol ng Diyos, 2 sana tayo ngayon ay dapat na nahulog sa impyerno ngayong gabi. Ngunit iniligtas ka sa kamatayan ng mahal na birhen na binati mo ng iyong Aba Ginoong Maria. Subalit ako ay kondenado, I am condemned. Ako'y napahamak. At sinabi niya yung pangalan ng kalsada na kung saan daw ay iniwan ang kanyang katawan na sinusugatan ng demonyo. At sa katunayan ng pagpapatotoo niya, pinakita ng binata yung loob ng katawan niya na bumubuga ng ningas ng apoy at ningangat-ngat ng mga ahas. At pagkatapos masabi ang mga bagay na ito, ay bigla siyang nawala. So nung bumangon kaagad-agad yung napagpakita ang binata, at kapag daka ay nung narinig niya yung kalembang ng kampana doon sa monasteryo ng mga prailing Franciscano, dali-dali siyang pumunta doon at dumapa sa harap ng mga praile at nakiusap na suutan siya ng abito. Gusto niya ding maging isang praile. At kwinento niya ang mga nangyari sa kanya, yung kanyang nakita na pangitain ng kaibigang namatay. Okay? Ayaw siyang paniwalaan ng mga praile, ngunit may ilan sa mga praile na
napadaan doon sa kalye na kanyang binanggit at natagpuan doon ang bangkay ng kawawang binata na kanyang kasama at ang anyo ay labis na masama. Kaya nga tinanggap nila ang nasabing binata sa kongregasyon, okay? Sinuotan ito ng abito at kanyang iginugol ang buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon at sa paglilingkod sa mahal na Birhen bilang pagbabayad puri sa kanyang kasalanan. So, tatandaan natin na yung ayon dun sa kwento ni Padre Sevilla, yung lalaking ito ay naligtas dahil sa isang debosyon na pinilit niyang gawin kahit na siya ay pagod na dahil sa maghapong pakikipag-ulayaw sa mga bagay na makalaman. Yung abagi noong Maria. At ang sabi nung kanyang kasamang namatay, kaya ka naligtas ay dahil sa abagi noong Maria na iyan. Okay? Kaya ang handog natin sa araw na ito ay ito. Okay? Magdesisyon ka ng isang handog o debosyon na gagawin mo araw-araw habang ikaw ay nabubuhay sa kapurihan at paggalang sa mahal na Birhen. At ipangako mo na hindi ka magkukulang sa pagganap nito upang mailigtas ang iyong kaluluwa sa impyerno. So sa araw na ito, mamili ka ng isang debosyon. Kaya magandang debosyon. Well, actually, alam nyo yung debosyon ng binata, maganda yun, na hindi dapat lilipas ang isang araw na hindi siya nagdasal kahit isang abagi noong Maria man lamang. Okay? So hindi matatapos ang kanyang araw hanggat hindi siya nakakapagdasal ng isang abagi noong Maria. Magandang debosyon po 'yun. So sana po mamili tayo ng isang debosyon, pangako natin sa Panginoon, pangako natin sa mahal na Birhen. Mahal na Birhen, gagawin ko 'to araw-araw hanggat ako ay nabubuhay. At pinapangako ko po sa inyo, hindi ako magkukulang sa pagganap sa debosyong iyan. Ang hakulatorya, Gratias tibi Virgo, quia non ardeo. Sabihin nun, nagpapasalamat ako sa iyo, o mahal na Birhen, sapagkat dahil sa iyo, hindi ako nasusunog sa impyerno. Okay? Nagpapasalamat po ako sa iyo, mahal na Birhen, sapagkat dahil sa pamamagitan mo, kaya hindi ako nasusunog sa impyerno. Gratias tibi Virgo, quia non ardeo. Manalangin tayo. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You shine continuously on our journey as a sign of salvation and hope. We entrust ourselves to you, O health of the sick, who at the foot of the cross were united with Jesus' suffering and persevered in your faith. Protectress of the Roman people, you know our needs, and we know that you will provide, so that as at Cana in Galilee, joy and celebration may return after this time of trial. Help us, O Mother of Divine Love, to conform ourselves to the will of the Father and to do what Jesus tells us. For he took upon himself our sufferings and burdened himself with our sorrows to bring us through the cross
to the joy of the resurrection. Amen. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from every danger, O glorious and blessed Virgin Mary. May the divine assistance remain with us always. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. May the blessing of the Almighty God, the Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Salamat po sa pakikibahagi nyo sa araw na ito sa Flores de Mayo. Huwag niyong kalilimutan yung assignment natin sa araw na ito, gawin natin. At mag-alay tayo sa mahal na Birhen ng ating debosyon upang sa gayon ay maihanda natin ang ating sarili sa national consecration na magaganap sa darating na Miyerkules, piyesta ng mahal na Birhen ng Fatima. Uli, magkita-kita tayo bukas ng umaga para sa ating paglilingkod ng isang buwan sa mahal na Birheng Maria. Salamat po.